Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, sa video na ito ay tatalakayin namin ang simuno at panaguri. Bago tayo magsimula, meron muna kaming mga pangungusap na babasahin at inyong tukuyin kung ano ang kasagutan ng aming tanong. Handa na ba kayo? Ang bata ay mabait. Sino raw ang mabait? Ano raw ang bata? Si Marie ay bumili ng pagkain. Sino ang bumili ng pagkain? Ano raw ang ginawa ni Maria? Maraming mamamayan ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Bakit nawalan ng trabaho ang mga mamamayan? Ano ang nangyari sa mga mamamayan? Kung mapapansin ninyo, ang aming mga katanungan ay sumasagot sa mga tanong na no, saan, kailan, sino, paano. At ito ang bumubuo sa simuno. At ang mga salita o parirala namang sumusuporta sa simuno ay tinatawag nating panaguri. Ang simuno o paksa ay tumutukoy sa pinag-uusapan sa pangungusap. May dalawang uri ang simuno. Payak na simuno, binubuo ito ng isang salita o tumutukoy sa isang paksa lamang. Halimbawa, si Ana ay ang bago kong katrabaho. Ang payak na simuno sa pangungusap, Ana. Kalawang halimbawa, ang Mount Sipit Ulang ay matatagpuan sa Mascap, Rodriguez, Rizal. Ang payak na simuno, Mount Sipit Ulang. Kalawang uri ng simuno, buong simuno. Binubuo ng payak na simuno at iba pang salita sa bahaging ito ng pangungusap. Halimbawa, namumulaklak na ang mga halaman sa paso. Ang buong simuno, ang mga halaman sa paso. Ikalawang pangungusap, sina Ana at Luis ang kumain ng halayang ube. Ang buong simuno, sina Ana at Luis. Makikita ang simuno o paksa sa unahan ng panuguri sa mga di-karaniwan o formal na ayos ng pangungusap. May dalawang kayarian ng simuno. Una, payak na simuno. Halimbawa, ang pamahalaan ay nagsisikap na masugpo ang COVID-19 sa bansa. Payak na simuno, pamahalaan. Kalawa, tambalang simuno. Halimbawa, ang mga guro at magulang ay gumagabay at nagtuturo sa mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Ang tambalang simuno, ang mga guro at magulang. Ang simuno sa payak na pangungusap. Kapag ang paksa o simuno ay pangalang pantangi ng tao, ginagamitan ito ng pantukoy na si o sina. Halimbawa, si Martina ay mananahi. Mananahi si Martina. Kapag ang paksa o simuno ay pangalang pambalana, ginagamitan ito ng pantukoy na ang o ang mga. Halimbawa, ang gusali ay tanggapan. Tanggapan ang gusali. Ikalawa, panghalip. Halimbawa, sila ay masayang nagkakainan ng mangga. Ang salitang sila sa pangungusap ay panghalip. Ikalawa, kami ay magkakasamang papasok sa paaralan bukas. Ang salitang kami ay panghalip. Ang panaguri. Ang panaguri ay ang bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa kung ano ang ginagawa ng simuno o ng pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ang naglalahad ng impormasyon tungkol sa simuno o paksa. Mga uri ng panaguri. Una, payak na panaguri. Ito ang pandiwa o salitang nasaan yung pangalan, panghalip, panguri, o pang-abay na nagsasabi tungkol sa simuno. Halimbawa, tumatakbo sa pangungusap na ang aso ay tumatakbo sa kalsada. Masarap sa pangungusap na ang kakanin ay masarap. Ikalawa, buong panaguri. Binubuo naman ito ng payak na panaguri
at iba pang salita sa bahaging ito ng pangungusap. Mga halimbawa ay tumatakbo sa kalsada sa pangungusap na ang aso ay tumatakbo sa kalsada. Ay masarap na merienda sa hapon sa pangungusap na ang kakanin ay masarap na merienda sa hapon. Tandaan, sa mga di-karaniwan, formal o dituwid na ayos ng pangungusap, ang panaguri ay nahuhuli at lagi nang may panandang ay. Ngunit sa karaniwan, di formal o tuwid na ayos ng pangungusap, nauuna ang panaguri o ang bahagi nito sa simuno ng pangungusap. Mga kayarian ng panaguri. Ito ay maaaring payak na panaguri. Halimbawa, nagsisikap sa pangungusap na ang pamahalaan ay nagsisikap na masugpo ang COVID-19 sa bansa. Actually, parang katulad lang ito ng payak na panaguri na unang binanggit sa uri ng panaguri. Ikalawa, tambalang panaguri ay gumagabay at nagtuturo sa mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Yun, nakapaloob na doon yung dalawang panaguri. Yun yung gumagabay at nagtuturo. Alamin naman natin ang panaguri sa payak na pangungusap. Pangalan. Kapag ang panaguri ay pangalang pantangin ng tao, karaniwang ginagamitan ito ng pantukoy na si. At kapag ang panaguri ay pangalang pambalana, ginagamitan naman ito ng ang, kasunod ng ay. Halimbawa, ay si Antonia sa pangungusap na ang mananahi ay si Antonia. Ay ang aso sa pangungusap na ang maamo ay ang aso. Tandaan na ganito rin ang tuntunin kapag sa mga pangungusap na tambalan, kung saan ay may tambalang panaguri. So, maaaring sina o ang mga ang kasunod ng ay. At ito ay may tinatawag na obligatory word arrangement o sa pilitang ayos ng mga salita na simuno, panaguri. Mauuna yung simuno. Ikalawa, kapag ang panaguri ay ang pangalang pambalana, kasunod ito ng ay sa di karaniwang ayos ng pangungusap, ngunit nawawala ang ay sa karaniwang ayos ng pangungusap. Mga halimbawa ay tanggapan sa pangungusap na ang gusali ay tanggapan. Na kapag binago ang ayos, magiging tanggapan ang gusali. Nananatili na ang tanggapan ang panaguri. Ganoon din sa ikalawang halimbawa ay tindera sa pangungusap na si Tuning ay tindera, na naging tindera si Tuning. Ang panaguri ay tindera. Kapag ang panaguri ay naghahayag ng negation o pananggi, gaya ng paggamit ng hindi, na pinangungunahan ng linguistic copula na ay, kapag ginawang karaniwan ang ayos ng pangungusap para magbigay diin, nagiging simula ng pangungusap ang hindi. Halimbawa, hindi gulay. Sa pangungusap na ang kay Mito ay hindi gulay. Na kapag binago ang ayos, mananatiling ang panaguri ay hindi gulay. Ngunit ito ay nasa bandang unahan na ng pangungusap. Kaya ito ay naging hindi gulay ang kay Mito. Tinanggal na yung ay. Ikatlo, sa mga non-factual o oo at hindi na tanong na ginagamitan ng ba,
medyo may duda sa panaguri nito. Ngunit nabibigyang diin sa di karaniwang ayos. Halimbawa, artista ba si Armida? Sa pangungusap na ito, tiyak ang simuno na si Armida. Ngunit medyo alanganin sa panaguri. Ngunit matitiyak ito kapag binago ang ayos ng pangungusap na ito at ginawang si Armida ba ay artista? Ayan. So, si Armida ang simuno at ang panaguri ay artista. At ito ay isiningit na karagdagang paksa kaugnay pa rin ng simuno at panaguri. Ito ay ang ilang uri o bahagi ng pananalita na maaaring magamit bilang simuno o panaguri, alinman sa dalawa. Panghalip panao at pangalang pambalana. Halimbawa, ang guro ay ako. Ako ang guro. Ako ay guro, guro ako. Pansinin, alinman ang ginamit bilang simuno, mananatili itong simuno kahit binaliktad ang pangungusap, at ganun din ang panaguri. Gaya dito, sa unang pangungusap, ang guro ay ako. Ako ang panaguri, binaliktad ang ayos ng pangungusap, nanatiling ako ang panaguri. Ganon din sa sumunod pa. Panghalip pamatlig o panuro at pangalang pambalana. Ang palengke ay ito. Ay ito ang panaguri. Binaliktad ang ayos ng pangungusap, ito ang palengke. Nananatiling ito ang panaguri. Ngunit kapag binago ang ayos ng ang pwesto ng mga salita sa pangungusap at ginawang palengke ang panaguri, ayan, ito ay palengke. Tapos binaliktad ulit, palengke, ito. Iyon pa rin ang panaguri. At ganun din ang nangyayari sa isang salita na nagsisilbing simuno. Ikatlo, pangalang pantangi at panguri. Halimbawa, ang matalino ay si Andy. Si Andy ang matalino. Si Andy ay matalino. Matalino si Andy. Unang ginamit ang si Andy bilang panaguri na nung binaligtad ang pangungusap, nanatiling panaguri pa rin ito. Ngunit dito sa sumunod na pangungusap, ginawang panguri ang panaguri, matalino. Binaligtad ang pangungusap, ganun pa rin. At yun din ang sitwasyon sa simuno. So pareho lang sila. Sunod, pangalang pambalana at panguri. Halimbawa, ang matamis ay tsokolate. Tsokolate ang matamis. Ang tsokolate ay matamis. Matamis ang tsokolate. Parehong sitwasyon. At ganun din dito. Ito, sunod. Kardinal na bilang at panghalip. Halimbawa, kami ay apat. Apat kami. Ang apat ay kami. Kami ang apat. Alinman sa mga salitang ginamit na panaguri, mananatiling panaguri kapag nabago ang ayos ng pangungusap at ganun din sa simuno. At sa mga ibinigay kong halimbawa dito, ang mga pangungusap na ginamitan ng I at static word bilang panaguri, ibig sabihin ng static word, yung walang paggalaw. Ayan, maituturing na equalizing sentence. Kahit baguhin yung posisyon ng simuno at panaguri, pwede pa rin. Ika-6, panghalip at pandiwa. Halimbawa, ako ay nagbabasa ang panaguri. Nagbabasa ako. Yun pa rin yun. Binago ang pangungusap, ang nagbabasa ay ako. Ako ang nagbabasa.
Pero kumpara sa ibang mga binigay na halimbawa, ito naman yung tinatawag na transient word, itong nagbabasa kasi pasalaysay.